kasi umulan po talaga. Okay, game. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, kahapon, ang dami na naman pong katangahan na sinabi po ni Sara Duterte. Alam nyo, kaming mga vlogger mga kababayan, natutuwa po talaga kami pag si Sara po nagsasalita po sa dahig. Kasi po nakakaroon po kami ng content at meron po tayo na pagtatawanan. Ito lang advice ko lang po mga ka-Streetwise, no? Obvious po talaga na may Celtic po talaga yung utak ni Sara. Oo. Wait lang, may nagtatanong ng Facebook account ko. Facebook account ko ito. Sumasagot ako sa PM ninyo, Sumasagot ako sa PM ninyo, Kung gusto niyo akong kausapin sa Facebook, huwag kayong tatawag, message lang. Naya ako sumagot pag natawagan ako. Okay. So ngayon mga babayan, ang masasabi ko lang mga ka-Streetwise, huwag na po tayong maasar kay Sara. Diba? Message nyo lang ako o kaya si Insan Mike. Oo, kung gusto nyo ng relo. Okay. So ngayon mga babayan, ang masasabi ko lang, huwag po tayong maasar kay Sara. Oo. Pagtawanan na lang po natin. Kasi in the first place, mga kababayan, sa laban po natin na to sa mga Duterte, lamang na lamang po tayo. Kasi po in the first place, nakakulong na po si Digong at hindi na po siya makakalaya doon. Hindi na po siya makakalaya doon. In the first place pa lang, yung interim pa lang, mukhang malabo na po mapagbigyan. Yung house arrest pa nga, mukhang malabo din. Doon pa lang mga kababayan, asar na po yung mga DDS. Tapos mga ka-Streetwise, yung impeachment trial po, alam ko po matutuloy po yan. Kasi po nandyan naman po si Ping Lacson, nandyan po si Tito Soto, andyan si Kiko, andyan si Bam Aquino, na ready na sa impeachment. So ako naniniwala po kung matutuloy po yung impeachment. So ngayon, kung may sinasabi po si Sara Duterte na addict ng presidente sa dahig, pagtawanan na lang po natin, huwag po natin seryosohin. Kasi po, di ba, sirang-sira na po ang pangalan ng mga Duterte ngayon. Di ba? So, sa mga gustong i-add ako sa Facebook, i-message nyo po muna ako. Kasi marami po kasing troll na nag-add sa akin. Kaya, at least alam ko, pag nag-message, hindi siya troll. Di ba? Ito po, CBS Vlog, okay. So ngayon, sabi po, tinan nyo, sabi ni Sara kanina kahapon, July, sa araw pa pala to, July 19. Kahit man mapalayas natin ang adik na presidente, Presidente Bongbong Marcos, ay hindi natin may pababalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kung meron, alam nyo, ito yung medyo may sense na sinabi po ni Sara. So, dinami-dami niya pong sinabi, nakatangahan, ito po yung medyo may sense ng konti. Kasi in the first place, tama nga naman. Sabihin na nga natin naman na mapatalsik nila si PBBM, Pero in reality, hindi pa rin po mapapalaya si Digong. Hindi pa rin. Kasi po, ang kalayaan po ni Digong ay ay nasa kamay na po ng ICC. Wala na po sa presidente ng Pilipinas. So ito, basahin natin to dito, So sabi pa dito, okay, VP Sara, gusto natin mapalaya si BBM. Sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga bobong taga-suporta na gusto nilang maalis sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos bilang presidente. Sa isang video message habang nasa dahig, Netherlands, iginiit ng bise na wala siyang nakikitang pagbabago na nasimulan ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte noon na kinontinue daw po ni PBBM. Mga kababayan, kayo ba? Gusto nyo bang ibalik yung ginawa ni Duterte at ipagpatuloy ngayon? Bobo, alam nyo, ang bobobo po talaga ng mga DDS Kung gusto pala ng mga Duterte fanatics na ipagpatuloy ni PBBM, yung ginawa nga po ni Digong dati, malamang marami po sa mga DDS patay na. Malamang pinatokhang na. Di ba? Wala message ba kayo? Ayun, kaya i-add ko kayo. Ayun. May nag-a-add sa akin sa Facebook. Okay. Sige, i-review ko ito mamaya. Okay, Carlos mamaya. Hello po, Kuya Jax. Kasi tandaan natin mga kababayan, na yung drug war nga po ni Digong, para lang po sa mahihirap po yun. Ito yung gusto kong itanong sa mga bobong mga DDS, kaya nga sila mga bobo Kasi nga, di nga nila alam ng mga bobo sila, kasi nga po, mga Duterte bobo supporter sila. So ito yung gusto kong itanong nga po sa mga bobong mga DDS. Bakit ang mga pinapatay nung panahon nga po ng drug war ni Digong, bakit puro mahihirap lang?
Di ba? Bakit puro mahihirap lang? Di ba? So, ibig sabihin ba, mahihirap lang ba yung adik sa Pilipinas? So, ibig sabihin ba, no? Puro shabu lang pala yung mga adik sa Pilipinas? Kasi tandaan natin, no, may mga adik pong middle class, may mga adik din pong mayayaman. Yung shabu, mga ka-streetwise, adik, ano po yun? Droga po ng mahihirap yun. Di ba? Actually, yung droga ng mahihirap pala, rugby. Rugby pala yung una. Rugby, shabu, marijuana, tapos andun na po yung cocaine. Yung pangmayaman na po, cocaine, tapos yung heroin, tapos, what they call this, yung iba pa? O ecstasy. O bakit ang tanong natin dito mga kababayan, bakit yung mga pinapatay lang po ni Digong is yung mga nag-a-addict lang po ng shabu? Kasi alam po kasi ni Duterte mga kababayan, no, na kapag meron po silang kinatalo na middle class, may mga connection din po yun kahit paano. O at least kapag mahirap lang yung pinapatay nila, at least mahirap lang yan, walang laban talaga yan. O, poor man's cocaine ang shabu. Oy, pero ano yan, ha? Actually, sa totoo lang, no, itong mga bobong mga DDS, mga kababayan, kung makapagsalita sila, akala mo napaka-perfecto nila. Ako naniniwala po ako mga ka-streetwise na hindi porket na addict ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatan magbago. Ako naniniwala po ako na kahit addict ka, may karapatan ka magbago. O di ba kilala nyo si Robert Downey Jr.? Yung sa Iron Man. Di ba yung leading star? Yung leading star ng Iron Man sa Marvel. Addict po yun. Bata pa lang po yun, pinapatikim na po ng tatay yun ng cocaine. Bata pa lang, 7 years old pa lang. Pinapatiran na lang ng tatay niya yun. So, nag-addict po talaga yan mula nung bata pa. So, nung na-rehab, naging maayos yung buhay. So, ibig sabihin nun mga babayan, may pagbabago. Kaya nga, hindi talaga ako pabor sa patayan na yan eh. Oh. So, ngayon mga ka-streeters, no, tinan ngayon natin itong ka-abnormalan na ginawa nga po ni Sarah. Oh. Tinan nyo to, ha? Kung naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama! Wala ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit na napalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin papadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. So, tinan ninyo dito pa lang mga kababayan, sedition na po itong ginagawa ni Sarah. Ang sabi niya, bilang vice presidente, kita mo, baliw po talaga itong hayop na to eh. Sabi niya sa mga bobong mga DDS, no, dapat tayo po ay merong galit para po patalsikin ng ating presidente Bongbong Marcos. Kung di ba naman baliw to, no? So, pag pinatalsik para magalit, sinong papalit? Ikaw. Papalit. Gago pala talaga to eh. Baliw po talaga to mga babayan. Tatakbo-takbong vice-presidente, di niya alam kung ano bandato niya. Isipin niyo, tinawag niya pang adik yung presidente sa harap ng dahig. Kung di ba naman sira ulo to? O ngayon, nasan yung nasan yung psychotest? Kasi mukhang malaki na po talaga sapak sa ulo ni Sara. Nasaan yung psychotest? O by the way, mga kababayan, kung magsalita nga po si Sarah, akala mo napakalinis. Ngayon, balikan po natin yung mga katarantaduhan niya, no? Doon, napakasimple lang naman ito, eh. Actually, nakailang content na tayo tungkol dito, eh. So, sabi ko sa inyo, eh, basta pag si Sarah po nagsalita sa dahig, talaga may content po talaga yung mga vlogger. Oh. Kung magsalita si Sarah, mga kababayan, tinan nyo, ha? Hanggang ngayon, hindi pa po nasasagot to. 2022 pa to. Oh. Sara Duterte's collection of COA red flags. No, 2022 pa ito mga kababayan, mayor pa lang si Sara, ang dami niya na pong anomalya.
No, kulang pa nga yun kung tutuusin yung article of impeachment ni Sara, kulang pa yun. Dapat nalungkatin pati yung pagiging mayor niya. Kasi po, ibig sabihin nun, hindi siya talaga qualified para po sa isang public officials, para maging isang elected public officials. So, tingnan nyo to tagal na to 2021 pa to. The COA noted that the Davao City government made adjustment to its 2021 property inventory list by twice removing some 188.8 million worth of local government property. Alam niyo kung ano to? Alam niyo kung gaano katarantadong ginawa ni Sara nung siya yung mayor ng Davao? Nag-declare siya na ito ang yaman ng Davao, ito ang gamit ng LGU, ganyan kadami. So nung nag-inventory, kulang-kulang, 2 beses po siyang nag-adjust. So may nawawala pang 188 million na gamit po ng LGU sa Davao. Oh. 'Di ba? Meron pa yan. Akala nyo ito lang? Ito pa COA found several donated vehicles and grants and donation in kind and listed of December 31, 2021. So nawawala rin yan. Yung nawawala rin yan, Sara received 10 Jack Vans. Puta, mahal to, from the Chinese embassy. No wonder she tried to greet the Chinese in Mandarin on their National Day. She also received 1 land ambulance with medical supplies and accessories from Pitmaster Foundation Incorporated. Where did the vehicles go? Tingnan nyo yung binigay po ng Chinese Embassy na van kay Sara, nawawala. Pati ambulansya nawawala. Kaya naman pala mga kababayan, tuwan-tuwa si Sara sa mga Chinese kasi binibigay din pala yung luho sa kanya. Ito ba mga taga-Davao, hindi nyo ba nakikita to? Mga tanga talaga kayo. Tanga-tanga kayo mga taga-Davao kayo Ito harap-harapan na pagnanakaw ni Sara to, wala kayong pakialam. Kasi kung siraan, ito yung point Lagi nila sinasabi na yung presidente daw adik. Wala lang, hanggang ganyan lang sila, adik. Wala naman sila mapakitang ebidensya, adik, bangag. Paano naman to? Ito galing COA ito. At sana nga po, alam ko naman mukhang paabot naman sa prosecution niya mga information po na yan. Sana pagpasok po ng impeachment trial, sana po mabigay din po ito sa prosecution at magamit din po bilang ebidensya. So, meron pa yan. Ang dami nito Ito pa Red flags for Sara appear to be habitual. So, ibig sabihin si Sara kleptomaniac. In 2020, state auditors also raised alarm over the city's government inventory account balance worth 97 million. Putang laki nito. Saying this were doubtful and unreliable due to the absence of actual count and failure to submit appropriate documents to validate the recorded balances. Puta, 199 million nawawalan dokumento kay Sara. Tapos, meron pa yan. Ito pa. Ito, alam nyo na to. Yung mga peking acknowledgement receipt ng confidential fund. Tapos yung ito pa. Ito kasama na to sa sa magiging ebidensya kay Sara. Yung nawawala pong 12.3 billion sa DepEd. So, ang akala kasi ng mga bobong mga DDS na yung anomalya lang po ni Sara, 600 million. Hindi po. Hindi po 600 million po yung nawawalang pera o yung nanakaw or supposedly nanakaw na pera ni Sara. 12.3 billion po in total. Ano nyo naman to, di ba? And then, meron pa yan dito, Ito yung pinaka-isa, yung pinaka-malupit. Tingnan nyo napaka-irresponsible po talaga. Food wastage. So ano bang pinupunta ko dito mga kababayan? 'Di ba? Ito po kailangan po natin na-expose po ito dapat halos araw-araw. Kasi po ang kapal po ng mukha po ni Sara nasabihan nga po na adik ang presidente sa harap ng dahig, pero in the first place, siya naman po talaga yung may anomalya. Na pilit niyang tinatago. Hello po, malong umaga rin po sa lahat. 'Di ba? Maraming salamat, Okay? So, mga kababayan, kasi, ganito lang yung sinasabi natin Kung si Presidente Bongbong Marcos may ganitong klaseng mga aligasyon, imbestigahan din po natin yan.
Ang problema po, si Sara po talaga, ang dami pong red flag po sa COA. Di ba? Kaya, ewan ko na lang, pero by the way, ang sabi ko nga sa inyo, suggestion ko lang naman, ako pa nakikita ko na pong si Sara na sinasabi ang adik ang presidente, na sinisiraan yung presidente, tinatawanan ko na lang po. Kasi ulitin ko lang, the first place, lamang po tayo sa laban po natin ngayon. Lamang na lamang po tayo. Kasi nga po, si Digong po, hindi na po makakalaya po yan. Malabo na po makalaya po yan sa dahig. Di ba? Tapos si Sara, sa katutak pa yung kaso, at ako naniniwala ako mga kababayan, no, kahit po na mapalitan po si PBBM no, sa 2028, hindi pa rin po makakalaya si Digong. Oh. So, yan, no. So, kayo po, no, ano po masabi nyo nga, kaya nga kami, tuwan-tuwa nga kami dito, eh. Pag si Sara nasa dahig, tuwan-tuwa kami, kasi ang dami niyang katangang sinasabi. Oh. So, kayo po, mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, sa kagagawang ginawa po ni Sara sa harapan po ng dahig ngayon. So, kayo ba naniniwala ba kayong may saltik si Sara? At kayo rin ba hinahanap yun po ba yung psychotest ni Sara? Di ba? So, yun na. So, pakicomment lang po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At iwanan muna natin yung topic po na yun. No? At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. No? Okay?